Itong kwento ay galing kay J. Mark via email. Hindi niya hinihingi na paniwalaan ko raw agad. Gusto lang daw niyang ilabas dahil ilang taon na raw niyang dinadala. Ito ang kwento ng outing nila sa Sagada. Nangyari ito nung Holy Week bago mag-COVID. Panahon na pagod kaming lahat. Hindi lang physically kundi mentally. 6 kaming magkakaibigan noon. Ron, Mark, Lester, Christy, Andrea at ako. Magkakaibigan mula college. Stress sa trabaho, burnout, sawa sa city life. Kaya nagplano kami ng overnight camping since long weekend naman kasi Holy Week. Walang signal, walang tao, walang obligasyon. Yung tipong hihiga ka sa lupa, titingin sa langit, tapos wala kang kailangang isipin kinabukasan. Napagdesisyonan namin ang Sagada. Hindi kami kumuha ng tour guide. Sanay naman kami sa bundok. Ilang beses na rin kaming nag-hike magkakasama. May tiwala kami sa sarili namin. At siguro sa isa't isa rin. Maaga kaming umalis. Malamig pa ang hangin, may hamog sa lupa. Typical hiking scene. May nagkukulitan habang naglalakad. May nagrereklamo sa bigat ng bag pero hindi naman tumitigil. May humihinto para magpicture ng ulap kahit pare-pareho lang naman ang itsura. Si Andrea todo picture. Si Lester puro biro. Si Ron tahimik lang pero steady ang lakad. Si Mark hawak ang phone kahit paunti-unti nang nawawala ang signal. Si Christy, tahimik din, gaya ng lagi. Habang papalalim ang lakad namin, napansin naming mas kumakapal ang mga puno. Yung ingay ng kalsada tuluyang nawala. Kahit mga ibon bihira na. May part ng trail na parang nahahati ang daan. Yung isa, malinaw, halatang madalas daanan. Yung isa, makitit, may damo, parang hindi na masyadong pinapansin. Nag-usap kami sandali. Mas maganda raw ang view doon sa mas tahimik na path, sabi ni Mark. Mas natural, mas sagada raw talaga. Walang tumutol. Lahat kami pagod na rin at gusto ng ibang tanawin. Kaya doon kami lumihis. Bandang tanghali, may narating kaming maliit na ilog. Mabagal ang agos, malinaw ang tubig. May lalaking nakatayo sa gilid, nangingisda. Simple lang ang gamit niya. Mukha siyang lokal. Tahimik. Parang matagal na siyang naroon. Nag-good afternoon kami. Tumango siya, tapos tiningnan kami isa-isa, parang binibilang. Tinanong niya kung ilan kami. Sabi namin 6. Tinanong niya kung overnight. Sabi namin oo. Hindi siya agad nagsalita pagkatapos noon. Parang may iniisip. Tapos sinabi niya, parang paalala lang na pag dumilim daw, huwag kaming lalampas doon sa damuhang paakyat. Tinanong namin kung bakit. Doon nag-iba ang tono niya. Sinabi niya na may mga ruins raw sa itaas. Lumang monasteryo. Panahon pa ng Kastila. Dati raw may mga madre doon. Nag-aalaga ng mga batang ulila at may sakit. Mga batang hindi dinadala sa bayan. Doon lang daw sila. Hindi raw nagtagal. May mga gabing may nawawala. May mga dasal na hindi Latin. Isang araw raw, tumigil ang kampana. Kinabukasan, wala ng tao. Walang tala. Walang paliwanag. Bago siya bumalik sa pangingisda, sinabi niya na hindi lahat ng nakakarating doon alam kung paano umalis. Nagpasalamat kami at nagpatuloy. Mas tahimik na kami pagkatapos noon. Pero wala pa ring takot. More on curiosity lang. Parang kwento lang na narinig mo sa daan. Habang umaakyat kami ulit, napansin kong si Christy palaging lumilingon. Hindi siya paranoid. Hindi rin halatang takot. Parang may pinapakinggan. Tinanong ko siya kung okay lang siya. Saglit siyang tumahimik. Tapos sabi niya, may sumusunod daw sa likod ng trail. Alam na namin ang ibig niyang sabihin. May third eye si Christy. Hindi siya nagyayabang tungkol doon. Sa totoo lang, ayaw nga niyang pag-usapan, pero ilang beses na siyang naging tama sa mga bagay na hindi namin nakita. Walang nag-react, walang nagtanong. Naglakad lang kami. Bandang hapon, halos damuhan na lang ang trail. Pero maganda ang view. Orange na ang langit. Tahimik. Presko. Tapos may nakita kaming pader na bato. Luma. May ukit ng krus, kupas na. Nang sundan namin ang daan sa gilid, bumukas ang isang clearing. Doon namin nakita ang mga ruins ng monasteryo. May arko pa.
May kalahating pader, may altar na basag, may rebulto na wala ng mukha. Hindi siya agad nakakatakot, pero may mali sa katahimikan. Walang ibon, walang kuliglig, kahit hangin parang ayaw dumaan. Nag-set up kami ng tent sa labas, malapit sa ruins, sunset, maganda, tahimik. Habang kumakain kami, napunta ang usapan sa buhay, trabaho, pagod, takot na baka wala kaming patunguhan. Si Andrea napaiyak ng konti, si Lester na tahimik, si Ron nakatingin lang sa monasteryo, si Christy hindi kumakain. Sabi niya may mga anino raw sa loob. Wala kaming nakita. Akala namin imagination lang. Napagod kami. Humiga kami isa-isa. Tahimik ang paligid. Yung klase ng tahimik na parang lumulunok ng tunog. Tapos narinig ko ang kampana. Isang bagsak na tunog. Mahina pero malalim. Parang galing sa malayo pero ramdam sa dibdib. Umupo ako agad at tinanong kung may narinig ba sila. Walang sumagot. Akala ko nagkamali lang ako. Tapos umupo si Christy. Tumingin siya sa akin. Tumango lang siya. Doon ko alam na hindi ako nag-iisa. Nagkatinginan kami lahat. Si Lester ang unang nagsalita. Baka raw may simbahan lang sa paan ng bundok. Alam naman daw namin na sagada ito. May tumawa ng pilit. Napag-isipan naming silipin kung saan nanggagaling ang tunog. Hindi dahil gusto naming hanapin, kundi dahil mas nakakatakot yung hindi alam. Kinuha namin ang mga flashlight. Dahan-dahan kaming naglakad palapit sa monasteryo. Habang papalapit kami, mas lumalamig ang hangin. Hindi yung lamig ng gabi, yung lamig na parang dumadaan sa balat mo. Walang kampana, walang simbahan. Tahimik, parang hinihintay lang kaming may makita. Bumalik na sana kami sa tent nang mapansin ni Mark na may galaw sa loob ng monasteryo. Hindi malinaw, hindi rin tao. Parang anino lang na dumaan sa pagitan ng mga haligi. Biglang napaupo si Lester, hawak ang ulo. Masakit daw, parang may pumipiga mula sa loob. Si Ron hindi na tumingin sa ruins. Binibilang niya kami ng mahina, paulit-ulit. Si Christy nakapikit lang. Sabi niya mas okay raw kung hindi na namin alam. May mga yapak sa damuhan. Malapit, paikot, pero wala kaming makita. Bumalik kami sa tent nang walang usap-usap. Humiga kami. Walang agad nakatulog. May mga aninong gumagalaw sa gilid ng paningin ko. Kapag tinitignan ko, nawawala. Si Mark tumayo saglit, akala namin mag-CR. Bumalik siyang tulala. Hindi niya maalala kung bakit siya tumayo. Bandang malapit na mag-umaga, narinig ko ulit ang kampana. Mas malapit na, mas mabigat. Hindi na ako nagsalita. Si Christy umiiyak ng mahina. Pagmulat namin liwanag na, tahimik, parang walang nangyari. Pero ramdam agad na may mali. Si Lester hirap magsalita. Si Ron ayaw lumingon. Si Christy nanginginig ang kamay. Sabi niya, hindi raw sila lahat umalis. Hindi namin tinanong kung sino. Bumaba kami ng bundok nang hindi nag-uusap. Pagbalik namin sa syudad, hinanap namin ang monasteryo. Old maps, online archives, local history. Wala, kahit isang banggit. Parang hindi siya kailanman umiral. Si Lester naka-therapy hanggang ngayon. Si Ron ayaw ng tahimik. Si Christy hindi na muling bumubukas ng third eye. At ako, minsan kapag sobrang tahimik ng gabi, naririnig ko pa rin ang kampana. Hindi palagi. Pero sapat para maalala ko kung bakit hindi na kami bumalik. Salamat sa pakikinig. Hindi ko hinihingi na maniwala kayo. Gusto ko lang mag-iwan ng babala. Hindi lahat ng trail na maganda ang view, ligtas tapusin. At hindi lahat ng ruins, patay na ang alaala.